Base dito sa kalendaryo ay high tide ngayon, 1.4 meters pagsapit ng 12:18 p.m. Buti na lang talaga, may high tide na, medyo mababa na kasi ang tubig natin sa loob ng pond. Sa video na to, ipapakita ko sa inyo ang paraan ng pagpapapasok natin ng tubig at sampling day ngayong araw, kaya magtitimbang tayo ng bangos para malaman natin kung nag-improve bang mga to. Ako nga pala si Ruel, isa akong fish pond owner. Ang goal ko ay kumita ng 1,000,000 ngayong taon. Kung gusto mo malaman kung paano ko gagawin yon, tara, follow me and subscribe to my channel. Alright, so feeding time na ulit mga boss. It's 11 p.m. or not p.m. It's 11 a.m. So medyo makulimlim, no? Kakatapos lang din umulan. And dito nga ulit tayo sa fish pond. Ito yung routine natin on a daily basis. So pagka out ng alas 8, galing sa full-time job natin as a VA. So dito naman tayo sa fish pond kasi kailangan na ng tulong. Si mama lang kasi madalas yung nagpapakain ng mga bangos, no, sa umaga. Just so happen na dahil nga intensive na yung pakain na ginagawa natin, 4 na beses na tayo nagpapakain ng feeds plus pa doon yung tinapay. So medyo nahihirapan si mama pag siya lang mag-isa. So kasi si Papa minsan may ginagawa naman siyang iba sa umaga, no? So ito na yung gagawin natin going forward hanggang makapag-harvest tayo. Pagkatapos ng work, trabaho ulit. Pero ganun talaga, hanggang mga usually 3 hanggang 4 hours lang naman ako dito. After noon, uwi na. Kailangan din matulog, kailangan healthy pa rin, no? So far, kinakaya pa naman. Sabi nga ng iba, proper time management lang. At habang nagpapakain niya ako dito, ay nandun naman si mama sa kabilang pond. Nagpapakain din. Hindi ko nga lang siya masyadong ma-videohan dahil nahihiya pa siya. Pero araw-araw ko pa rin siyang i-convince na masali sa content ko. Isa kasi siya sa gusto kong ma-highlight sa mga videos ko because she deserves it. Iniwan niya mga tropa niyang marites dun sa barangay namin para manirahan dito sa pond. She showed unconditional love, hindi lang sa aming magkakapatid, kundi pati sa mga apo niya. She sacrificed enough para tawaging best mom in the world. For now, tamang sulyap muna ang camera sa kanya. Tapos kung nga magpakain, ay kumuha na ako ng 3 pirasong bangos para sa sampling natin. 400 grams ang tatlo ng timbangin ko. Ibig sabihin, average weight nila 133 grams. 14 days ago, 360 grams ang tatlo. In average, 13 grams ang tinaas ng timbang ng bawat isa. Medyo mabagal ito kaysa ini-expect natin. Pero sabi nga nila, anything that you can measure, you can control. Action plan sa susunod na 2 linggo is taasan yung frequency ng pagpapakain. Ang dating 2 beses sa isang araw, gagawin na nating 4. At part nga ng process natin, sampling ulit tayo makalipas ang 14 days. Balik naman tayo sa tubig mga boss. Ngayon nga ay time na para papasukin ng tubig. Level na kasi ang tubig sa labas at loob ng pond. Kaya ngayon ay tinanggal ko na yung barrier sa water gate. Tinanggal ko na yung harang dito sa water gate para makapagpapasok na tayo ng tubig. Good thing kasi mga 4 na araw na yata hindi pumapasok yung tubig. So kailangan na rin talaga natin magpalit. Akala ko nga gagamit pa tayo ng water pump ngayon. Makalipas lang ang 15 minuto, ay eto na, pumapasok ng tubig sa pond natin. Though, hindi pa masyadong malakas ang agos, pero goods na to. Madadagdagan na rin ng tubig sa loob ng pond natin. Sinamantala ko na rin makapagpakain pa ng bangos, dahil sa tingin ko, gutom pa rin sila. Matapos ang halos 1 oras na pagpasok ng tubig, ay time na para ibalik ang mga barrier natin sa water gate. Pa-low tide na kasi at palabas ng agos ng tubig. Ngayon, hindi na ako pinayagan ni Papa na magsara ng water gate dahil umuulan daw at bawal ako mambunan. Sana all na lang talaga, di ba? Pagkatapos nga na masarahan ng gate ay uwian time na. Mag-aalauna na rin kasi ang problema. So mga boss, dapat pa uwi na tayo ngayon. Unfortunately, umulan pa. So, yan, medyo maulan. Di pa tayo makauwi kasi unless maliligo. Pero yun nga, di pa tayo pwede maligo kasi nga bawal daw. Di pa tayo natutulog. Pero ayan, so high tide na, tapos na. Ito na yung sagad ng high tide. So level na yung tubig dito sa water gate. So ang ginawa ni Papa, sinarhan niya na gamit yung mga barrier na yan, no? It's a wooden barrier. Tarol yung tawag dito sa amin yan. So yun, good thing nadagdagan ng tubig yung pond natin. Bago ng tubig. So hopefully mamaya pag nagpakain tayo after ng ulan, medyo ganado na ulit
Kaya na mas ganado na yung mga bangus natin kumain. Na? So, yun muna. Thank you so much sa pagsama. And kung nakarelate ka and gusto mo yung mga ganitong content, don't forget to subscribe to my channel. Follow me on Facebook. Pakishare na rin. Hanggang dito muna, boss.